Tulungan mo kami na maunawaan namin bakit mo to pinapaalala sa amin. Once again, we thank you, God, in Jesus' name. Amen. 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 Okay, so pakibasa sa Tagalog. Sino dyan? Nina or Julius? Mateo? Sige po, Mateo basahin ko po, 22. Pastor Eric. Sa Mateo 22:34 hanggang 40 po. Yung Ang klaro, pamagat po, klaro, ang klaro, klaro. Ulit anak, dandan, easy, easy. Mateo 22, Mateo 22:34 hanggang 40. Sabi po, ang pinakamahalagang utos. 34, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nila na patahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautosang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Amen. Grabe, no? Saklaw, anumang klaseng batas na alam mo, pero itong kautusan nito ay nakasalalay. Una, ibigin mo ang iyong Diyos. Hindi lang sa bibig, mga kapatid, kundi ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong isip at lakas. So dito nagkakatalo, mahihirapan kang gawin talaga, Resty, no, na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung ang Diyos, Tita Rosario, hindi mo maibig-ibig. Say amen. 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 Amen po. Amen. Napakaklaro mga anak, no? Love your God with all your heart. 'Di ba? Tinanong siya, hinuhuli siya, no? Tinitignan yung karakas ni Jesus Christ. Ano ba yung pinakamahalagang utos? 'Di ba? Kung gusto mo magkaroon ng mahabang buhay, ano yung utos na alam natin? Hello? Wala na kayo? Sino dito gustong humaba ang buhay? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ayun, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang utos na may pangako. At ang pangako ay mahabang buhay, Ricky. Kailangan galangin mo ang iyong nanay at tatay. So habang nabubuhay pa yung tatay, nanay mo, galangin mo. Hindi dito sinabi kailangan mabait. Basta sabi, yan ay makikita natin sa Ephesians 6. Honor your father and your mother. Ayun yung pangako na may kalakip, yun yung utos na may kalakip na pangako. Mahabang buhay. But here, we can call this the greatest na utos. Mahalin mo ang Diyos. Kasi sa panahon nito, marami na tayong gustong mahalin. Cellphone. Pag nawala ang cellphone, para bang magulo na yung mundo. Pagkain. 'Di ba? Lahat aawayin mo. 'Di ba? Trabaho.
Marami nang aagaw sa pagmamahal mo sa Diyos. Dapat ngayong gabing to, kapatid, mahihirapan kang mahalin ang kapwa mo katulad ng yung sarili kung yung unang greatest commandment ay hindi mo magawa kung puro ka lang dada. Amen? Amen. Amen. Nawala na kayo. Nawala na kayo. Yan. Mag-amen kayo mga anak. Nakuha nyo? At Amen. dito nagkakatalo. Di ba? Kung ano talaga ang priority mo, kapatid, it's you and God. What we're doing right now, pinapaalalahanan lang tayo, baka nawawala ka na sa ulirat. Nakala mo yung ginagawa mo pagmamahal sa Diyos, ayun pala pagmamahal mo sa sarili mo, makasarili ka na. You know, church, mga anak, ngayong gabing to, napakahirap mahalin ng kapwa, katulad ng yung sarili, kung hindi mo magagawang mahalin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kung laging nasa isip mo, lalamangan ko yung kapwa ko. Kung laging nasa isip mo ay puro negative, yan ang ginagawa ni Satanas. For us not to love our neighbor katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin. Ngayong gabing to, mga kapatid, nawa ikaw at ako mahal mo ang Diyos. Amen. 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 Naku kapatid, napakadali lang tong topic na ito, pagmahal mo ang Diyos. Pero kung hindi mo nagagawa ito, abay, para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw. Para kang pompiang na pagkaingay-ingay mo, pero you don't even care about other people. Hindi mo pwedeng sabihin you love God but you don't love others. It's really a big no. Yan po yung sinabi ng salita ng Diyos na binasa natin. And I believe that all of us today ay mabuksan ang puso natin. Kasi nga, isa sa mga mangyayari sa mundo ay magiging makasarili ang bawat isa. Amen? Yan po ang sinasabi ng Timothy. Amen. Praise God. Pero kapatid, kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, hindi ka napapatianod sa kaguluhan ng mundong ito. Matututunan mong mahalin ang iyong kapwa. Amen? Alam nyo, kaya nga sinabi ko, naging parang ang hirap nito kasi ang dami nating kilala, pero hanggang ngayon nagsiset pa rin sila ng standard. Pero pag natutunan nating minahal ang Diyos, naniniwala ako it will overflow. Kakalimutan mo sarili mo eh. At ang iisipin mo, gagawin ko to dahil mahal ko ang Panginoon. Kasi yun yung sinasabi ng first commandment, the greatest commandment. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. Love your neighbor. The greatest and most important thing you can do is love God, love God, love God, love God. Ito yung problema. Pagka may problema na, parang hindi mo na love si God. May problema lang, maraming issue sa buhay, natanggal ka sa trabaho, you know, nagkagulo ang pamilya mo, nagkasakit ka, parang yun yung magiging dahilan para hindi mo na iibigin ng Diyos. Pero sinusubukan ka ng Lord kung talagang mahal mo siya. No matter what. Amen? Amen. Amen. Praise God. Dahil ang pinangahawakan mo ay ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Kaya ka iibig sa kapwa mo because you love God,
at hawak-hawak mo yung mga pangako niya. Amen? Napakasarap po mga kapatid. Nangako siya na bibigyan kanya ng kapayapaan. Pero hindi mo magagawa to sa kapwa mo kung ikaw mismo magulo. Tingnan mo yung katabi mo. Kung ikaw ay maligalig, imaginein mo yon. Kung ikaw ay tampulan ng gulo, pag dumarating ka na, gumugulo na. Hindi mo pwedeng maigibig ang kapwa mo. So may problema sa relasyon mo sa Diyos. Dahil ang Panginoong Yesus ay prinsipe ng kapayapaan. So as what I said, the greatest and most important thing na pwede mong magawa ay ibigin ng Diyos, ibigin ng Diyos, ibigin ng Diyos. Amen? Ng buong puso, Uncle Gary. Kaya kamusta ang puso mo? Ano laman ang puso mo, Eleanor? Julius, ano laman ang puso mo? Sabi dito, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Kung meron pang mga dumi pa yan, mga basura, mahirapan kang ibigin ng kapwa. Kasi yung puso mo ay sentro. Amen? Kaya dapat empty yan para pinupuno ka ng Diyos. Amen? Amen? Love God with all your heart, soul, and mind. Amen? Hallelujah. Amen po. Ang horizontal relationship around us ay the people in our lives. Kaya nga, yung krus, ano yung krus? Ano itsura ng krus? Ano yung vertical doon? Hello? Ha? Vertical tsaka horizontal. So yung vertical, God. it shows your love to God. And then yung horizontal, ito yung pag-ibig mo kung paano may extend yung pagmamahal sa kapwa mo. Yung horizontal, yung mga tao sa buhay mo, yung mga kapitbahay mo, anyone you come into contact. Katrabaho mo, pamilya mo. Mga kapatid, we are to love God with everything in us. Amen? Sa Tagalog nito, dapat ibigin natin ng Diyos na kung ano meron tayo sa atin at ang pag-ibig and love those around us as we want to be loved. Diba? Gusto nating ibigin tayo, dapat magsimula sa atin. Amen? At syempre, magsisimula talaga yan pag inibig mo ang Diyos. If you love God, Ricky, kung mahal mo ang Diyos the way you should, then loving your neighbor, Ricky, Resty, the way you should becomes easier. Ulitin ko yun. Ang pag-ibig mo sa Diyos, okay, if you love God, the way you should, then loving your neighbor, the way you should, becomes easier. Kung mahal mo ang Diyos, nagganon, matindi, priority mo siya, yung pagmamahal mo sa kapwa mo ay magiging madali. Kasi yung Diyos hindi mo nakikita. At naniniwala ako na tuturuan ka ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Amen. 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 So ang pagmamahal sa Diyos, Amen. God's will. amen. Mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos, the way you should, ay makakatulong ito para to become
the best. Amen? Name it. Name it. Kasi Amen nga, po. nauna mong mahalin ng Diyos. Di ba kahit nasasaktan ka na, pero aayusin ng Lord yung damdamin mo. Di ba? Kasi Amen. minsan nananakit yung kapwa mo eh. Anong gagawin mo, Eleanor? Babatuhin mo. Sasaksakin mo. Hindi mo napapansinin. Pero hindi ganun eh. Kasi nauna mong inibig ang Diyos the way you should. No matter what. Iintindihin pa at mamahalin. Ano na? Ano, anak Iintindihin mo Eleanor? na lang. Mamahalin. Yes, kasi nga natutunan mo ng mahalin ang Diyos. Kaya nga, hindi pwedeng paghiwalayin ito. At inuna niya na we need to love God with all our hearts. Pag nangyari yon in Jesus' name, matututunan mo ng mahalin ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ano sabi ng Matthew 7:12? Pakibasa sa Tagalog. Sino may Bible sa inyo? Mateo Kapitulo 7, versikulo 12. Pakilakas. Mateo 7. 12. Amen. Ito po ang sabi sa Wait lang po, Mateo 7, ayun, nauna na si ate. chapter 7, verse 12. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moses at ng turo ng mga propeta. Amen po. Grabe. Ano dating sa'yo nun, anak? Malaking bagay po ito sa atin bilang mga Kristiyano. Gawin natin ito sa ating kapwa. Sa gayon, ganun din ang gagawin sa atin. Amen. Magsiset ka pa ng standard? Po. Di ba? Wala nang standard to. Praise God. Kasi kung magsiset ka ng standard, ganun din si Jesus ngayon sa'yo. Di ba? Pero wala eh. Minahal tayo ng Panginoon nung tayo makasalanan pa. Amen? Amen. Di ba? Grabe si Jesus Christ. Kaya niya ito na ituturo sa atin ngayong gabing ito. Kaya merong 4 para malaman mo, Resty, na minamahal ko pala yung kapwa ko. Una, nabasa niyo ba yan sa message sa ano? Nandiyan ba, Beverly? Okay. O, sasabihin ko na lang. Love your neighbor. Okay? Mahalin mo ang kapwa mo. Mamuhay ka ng mapayapa sa kanila. Ulitin ko. Kung mahal mo ang kapwa mo, Resi, ang hirap nito. Mamuhay ka ng mapayapa kasama nila. Pakibasa Romans 12:18. Pakilakasan. 12:18 ng Romans. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Praise God. Ano masasabi nyo? May pipiliin ka pa? May standard? No. No choice po, Pastor. Di ba? Kasi natutunan mo ng mahalin ng Diyos. Kaya, if you really love your neighbor, mamuhay tayo na mapayapa kasama nila. Di ba? Maski nanggugulo yan. So, kung nanggugulo yan, ikaw na lang ang umiwas. Di ba, Ricky? Amen? Ikaw na umiwas. Amen. Kung papatulan mo, Eleanor, ano mangyayari? Maano ka lang. Mapapariwara ka. Oo. Baka Kakasala. dumami wrinkles mo. Di ba? Nia? Wala kang mapapala, babagsak ka. Pero ang daming gumagawa nun, pinatulan talaga. Di ba? Sinasabi nila, Resi, ubarin ko muna yung pagiging Kristiyano ko. May ganon? Hello?
Nauhubad pala yung Christianity. Meron pa rin gumagawa pa. Opo yan. Ibig sabihin, Hindi tinatapuso. ibig sabihin nauhubad? Yes po. Talaga? Okay lang sa'yo? Nauhubad sa mga taong ayaw paniwalaan ng katotohanan ng salita ng Diba? Hindi tayo nun. Amen? Amen. Amen. Diba? Diba, Eleanor? Diba? Nagalit ka sa amo mo, huhubarin ko muna. Jesus, dyan ka muna. Papatayin ko lang yung amo ko. Diba? So, Beverly nawawala sa ulirat. Kasi nga, bakit? Yung isip, sabi ng Romans 12, diba? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Pagkos, mag-iba na kayo ng pag-iisip. Diba? Kaya yung iba, Nak Beverly, nawawala sa ulirat. Diba? Nababaliw. Diba? But thank God, hindi tayo yon. Amen? Amen. Inaayos ka ng Lord, inaayos ako ng Lord. Kaya pag sinabi mo, mahal ko ang kapwa ko, ibig sabihin, live at peace with others. Diba? Because we are all peacemaker. Amen? Amen. Amen. Grabe, mahal mo kapwa mo pero lagi mong inaaway. Ano yun? Praise the Lord. May explanation ka doon, Julius? Di ba? Love your enemy. Di ba? Di ba sa loob pa ng church, nag-aaway-away? Di ba? Tawag doon, naglolokohan lang sila. Sino ba talaga ang kinikilala nilang Diyos? Napakaliwanag. Di ba? Kaya tayo, pinatitino ng Lord pag nakikinig tayo ng salita niya. Ang kailangan mo lang ay magpakumbaba. Amen. Amen. Pag nangbayabang ka sa Lord, hindi mo tatanggapin ito. Di ba? Yung mga Kristiyano na gusto laging gulo, gusto laging nasa korte, pwede naman pag-usapan. Di ba? Yung ang dami-dami mong pera, amen? Amen? Amen. Tapos may nangutang sa'yo, hindi nagbayad, pinabarangay mo. Aray. Binless ka naman ng Lord. Diba? Dito makikita kasi kung ano yung puso mo, kapatid eh. Pastor, gusto kong bigyan ng leksyon. Yung ba talaga gusto ng Lord? Hello? Gusto ng tao. Di ba pupunta ka sa barangay? Alam niya, Christian ka? Alam ng kapitan, Christian ka? Kada linggo nakabihis ka? Tapos pupunta ka ng barangay? Sasabihin sa sister, ano yung problema? Yung kapatiran. Ngayon, patay na. Kapatiran pa. Yung ka-churchmate ko, nangutang. Ipababarangay ko, Beverly. Opo. Aray ko Tapos, po. yung kapitan, hindi Kristiyano. Patay na. Sabi ng Biblia, di ba, pag-usapan, at kung ikaw naman ay sobra-sobra dahil pinagpapala ka ng Lord, di yung taong yon, sister, wag mo nang bayaran. Hindi na mangungutang sa'yo yun. Kasi, mahihiya na yon. Di ba? Kapatid, humingi ka ng karunungan sa Lord. Kasi nga, kung mahal mo ang iyong kapwa, you will live at peace with others. Alam ko maraming dahilan kayo for doing things, but God is telling us what to do. Amen? We need to love our neighbor as yourself. May guidelines ang salita ng Diyos. Pangalawa, love your neighbor, mahal mo ang kapwa mo. Make forgiveness a priority. Priority pa, Eleanor?
Ay nako, Beverly. Pinatawad ko na siya pero wag na wag ko siyang masasalubong. Ulitin. Hala, ano na, Beverly? Pinatawad mo na. Pero ayoko nang makita yung pagmumukha niya. Alright. Okay ba yon? Julius, okay yon? No comment po. Aktibong Kristiyano yan, anak, ha? Ha? Praise and worship pa yan. Nagigitara pa yan. Ay, Presider pa yan sa church. Tapos maririnig mo ganon? Ha? Ano, nilolokon ba natin ng Diyos? Ito ang sinasabi ng Biblia. Hindi mo kailangan mag-aral sa Bible school. Ano eh? Diba? Make forgiveness a priority. Pastor, ang hirap magpatawad. May problema ka. Hindi mo muna inibig talaga ang Diyos. Tandaan mo, inibig ka ng Diyos nung makasalanan ka pa. Pinatawad ka na niya, tapos ikaw hirap na hirap kang magpatawad. Ay, tama na, ayoko na. Nika, ayoko na. Di ba? Hallelujah. Ano sabi ng Mateo 2:14-15? Pakibasa. Nawala na kayo. Amen po, Amen. Mateo 2. Mateo 2:14-15. Sige po, basahin ko po, Mateo 2. Sabi dito sa Mateo 2, Sige po, ikay. Sige, go. Nak. sige sis. Sige sis. Basahin mo sis. Ikaw na, anak. Total, nandiyan ka na eh. Go. Mateo 2. Pas, ano pong ano, verse? Ikaw na, yung isa nakakita na, go, para mabilis tayo. Sige po, ako na po babasa. Mateo 2:14-15 po. Bumangon nga si Jose at nang gabing ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon siya nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Amen po. Ano nakita nyo dyan? Actually, yung senaryong yan, hindi dapat niya gagawin yan eh. Kasi nga, si Maria, pero dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, pinatawad niya. Make forgiveness a priority. Magagawa mo talaga yung isang bagay pag nagpalaya ka ng kapatawaran. Amen, Beverly. Amen, Naksilina. Amen. Kaya kung ikaw ay may mga bigat pa sa puso mo, mahihirapan kang magmahal sa kapwa. Sa totoo lang. Sa totoo lang po. Kaya nga dapat dinidil mo yan everyday. Ano sabi ng Colossians 3:13? Colosas 3:13. Pastor, sabi dito, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Ba't ang daming mga sinasabing Kristiyano pero hirap na hirap magpatawad? Kaya hindi talaga nila magawa yung ibigin ng kapwa eh. Gaya ng sarili. Kasi nga yung pagpapatawad, Uncle Gary, ito yung hadlang, ito yung bumabara. Di ba? Kaya hanggang ngayon, may standard ka pa rin para i-reach out yung mga taong kawawa. Basta ang alam ko lang, kailangan mayaman ako, mayaman din yung kasama ko. Kapatid, napakahalaga ng pagpapatawad. Kung mahal mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili, Resty,
Make forgiveness a priority. Grabe. Ang bigat naman ito. Ba't priority pa? Pwede bang pag-isipan ka muna, Eleanor? Pag-iisipin ko muna kung patatawarin kita, Tita Rosario. Ginawan mo ko ng kalokohan, Uncle Gary eh. Julius eh. Di ba? Pag-iisipan ko muna. Ganun ba yung sinasabi dyan sa binasa natin sa Colossians? Hindi po. Let us all release forgiveness. Let's declare it that we can do it in Jesus' name. Amen. Amen. Pangatlo. Pang-apat lang ito. Pangatlo. Kung mahal mo ang iyong kapwa, proactively humanap ka ng paraan para ipakita sa kanila ang pagmamahal. Ang hirap, Presti. Ang kulit niyang kasama eh. Pero ang sabi dito, kung mahal mo ang iyong kapwa, proactively mga kapatid, hindi lang ito basta, pag sinabing proactively, talagang you will do everything. Gagawa ka ng paraan, maghahanap ka ng paraan to show love to others. Lord, ang hirap. Pero magagawa mo yan kung minahal mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, Presto. Walang puwang sa'yo yung salitang, I cannot do it. Kasi mismo sabi ng Panginoon, I can do all things through Christ na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Amen, Eleanor. Amen, mga anak? Amen. Amen? Nawala na kayo. Pakibasa ang Galatians 6:10. Galatians 6:10. Malapit na tayong matapos dahil marami nang nagdudugo ang puso. Galatians 6:10. Go, read. Amen. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumagawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa panahon. Amen. Ang dami mong kaibigan sa church. Ngayon, kagalit mo na. Ano na? Ang sabi diyan, lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Kaya kung ikaw ay hindi ka nagpapatawad, you cannot do this. Hindi mo mahal ang Diyos, parang ganun ang sinasabi natin dito. Niloloko lang natin ang sarili natin. It's not easy, pero pag natutunan natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, we can make this thing happen. Amen? Amen, grabe. And last, mga anak, una, mahal mo ba kapwa mo? Mamuhay ka ng mapayapa kasama nila. Kung ikaw ay maligalig, laging nagmumula sa iyo ang gulo, away, may problema ka, baka may problema ka sa utak mo. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo minahal ang Diyos. Mahihirapan kang mag-reach out. Pangalawa, mahal mo ba ang kapwa mo? Make forgiveness a priority ninya. Make forgiveness a priority. Di ba? Pastor, patatawarin ko siya. Bigyan niya ako ng pera. Ha? Di ba? Pastor, patatawarin ko siya. Ang dami nating mga di ba? Hindi ganon. Di ba? Ano tawag doon? Mga kondisyon. Hindi ganon si Jesus. Nung makasalanan pa tayo, wala siyang kondisyon. Minahal niya tayo nung tayo'y makasalanan pa. Kaya ang tawag doon, Tita Rosario, sa pagmamahal ng Diyos, unconditional love. Di ba? Magkakaroon ka talaga nito ng unconditional love
pag natutunan mong mahalin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at lakas. Amen. Last, ano pa yung pangatlo? May pangatlo pa ba yun? Kung mahal mo ang kapwa mo, proactively. Grabe, proactively, Beverly. Gagawa ka ng paraan para pakita mo ang pagmamahal. Mas nakakainis na. Ang hirap nito, but Lord, you are my strength. Amen? Amen. Kakantahin mo na lang. You are my strength and you are my portion and you are my all in all. Grabe, no? Salamat sa Lord, may ganitong mensahe. Pinapaalalahanan ako kung talagang mahal ko ang Diyos. Last but not the least, mga anak, love your neighbor, Beverly. Consider others as more important than yourself. Bisan nakakainis to eh. 'Di ba? Pero yun ang sinasabi ng Lord eh. Philippians 2:3 and 4, pakibasa. Philippians 2:3 and 4, malapit na tayong matapos. Sino po ang gustong malakas, may kapangyarihan, may justice sa pagbabasa? Philippians 2:3 and 4. Go. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa sariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Lord, help us to do this. Na ituring namin ang iba na higit sa aming sarili. Grabe. Grabe po. Hindi na natin kailangan gamitan ng mga Greek word. Tulungan mo kami, Panginoon, na mahalin namin ang kapwa namin. But I believe, Lord, matututunan namin to pag totoong minahal ka namin. Kaya naman, as we close this, Lord, napakabigat nung topic, pero magaang to dahil you are the source of everything. Salamat po, Panginoon, dahil pinaalalahanan mo kaming mahalin ang aming kapwa. Magagawa lang namin to pag minahal ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Once again, God, thank you. In Jesus' name. Amen. 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 Woo! Hallelujah.